Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Ang kalupitan ng ibang tao ay madalas na nag-iiwan ng hindi magandang ala-ala sa iba na pwede ring maging dahilan ng pagkasira ng kanilang buhay. Kaya isipin nating mabuti ang mga bagay na pwedeng makapagdulot ng hindi magandang karanasan para sa iba. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Jika. 29 years old at nagtatrabaho dito sa Dubai bilang receptionist sa isang hotel. Halos 3 taon pa lamang po ako dito. Pinalad na makaalis bago magsimula ang pandemic sa Pilipinas. Kung nagkataon ay baka nasa Pilipinas pa rin ako at doon nagtatrabaho. Pero noon pa man ay avid listener niyo na talaga ako. Ginagawa ko ng pampatulog ang mga kwentong inyong binabasa. At horror stories niyo talaga ang favorite ko sa lahat. Kahit may madalas na nagiiwan ito ng hindi magandang alaala sa akin dahil sa kilabot na nararamdaman ko. Ayos lang kasi ang mahalaga ay wala akong napapalampas na istorya na inyong binabasa. Pareho kami ng kapatid ko na paborito ang inyong YouTube channel. Sa katunayan, maging ang kaistorya at ang Papa Dudut family ay nakasubscribe na rin kami. Kapag nga tumatawag ako sa kanila sa Pilipinas, isa kayo. At ang mga kwento ninyo ang madalas naming napag-uusapan. Pinagkikwentuhan namin ang mga paborito naming sulat na inyong binasa. Hanggang sa pareho na lamang kaming magtatakutan ng ate ko. Pareho rin kasi kaming matatakutin, pero ganun pa man ay nag-e-enjoy pa rin kami sa pakikinig ng mga kwento na inyong binabasa. Papa Dudut, close talaga kami ni Ate Mira. Kahit pa nga 5 taon ang tanda niya sa akin ay hindi yun naging hadlang para maging open kami sa isa't isa. Mga bagay na hindi namin madalas na napag-uusapan kapag kaharap ang mga magulang namin. Malapit na palang graduation mo. Naisip mo na ba kung anong course ang kukunin mo sa kolehiyo? Tanong ni Ate Mira. Nalilito pa ako ate. Tugon ko. Bakit ka naman nalilito? Tanong ulit ni Ate Mira. Gusto kasi ni nanay na mag-teacher ako. Gusto naman ni tatay na maging nurse ako. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang susundin ko. Wika ko. Ikaw ba? Ano bang course ang gusto mong kunin? Tanong pa niya ulit. Tourism, Ate Mira. Kasi gusto ko na magtrabaho sa hotel sa ibang bansa balang araw. Tugon ko. Ayun naman pala di tourism na lang ang kunin mo. Wika ni Ate Mira. Ayos lang sa'yo? Tanong ko. Bakit naman hindi magiging okay sa akin? Tanong niya. Kasi maggastos ang kurso na yun Baka mahirapan ka sa pagkapaaral na gagawin mo sa akin. Tugon ko pa. Si Ate Mira kasi ang nagpapaaral sa akin noon. Mula nang magtrabaho siya, nangako siya sa mga magulang namin na pagtatapusin ako ng kolehiyo. Mas mahihirapan ako kung kukunin mo ang kurso na hindi mo gusto. Tapos magpapalit ka lang din sa bandang huli. Mas magastos yon para sa akin. Wika niya. Di ba ikaw ate, hindi mo rin naman gustong maging accountant sa bangko? Tanong ko. Oo kasi ang gusto ko talaga maging flight attendant. Kaya lang hindi pumayag si nanay na kunin ko ang kurso na yon. Masyado kasing magastos lalo na pagdating sa OHT. Kaya binitawan ko na lang. Sinunod ko na lang ang gusto nila na kumuha ako ng accounting na kurso para maging CPA ako at makapagtrabaho sa bangko. Kwento pa niya. Tapos ngayon okay lang sa'yo na kunin ko ang gusto kong kurso kahit na hindi mo nakuha ang course na gusto mo? Tanong ko pa. Ngumiti si Ate Mira bago sumagot. Bakit naman hindi magiging okay sa akin? Ako ang magpapaaral sa'yo. Ayokong ibigay sa'yo ang pressure na ibinigay sa akin ni nanay at tatay. Kaya nga sinabi ko sa kanila na ako ang sasagot sa pag-aaral mo sa kolehiyo para pwede mong makuha ang anumang kurso na gusto mo. Wika niya. Thank you ate ha. Kasi nang dahil sa iyo pakiramdam ko ay hindi ako mahihirapan sa college.
Wika ko. Wala yun, basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Yun na lang ang magiging kapalit ng lahat ng pagtatrabaho ko para sa iyo. Wika ni Ate Mira. Papa Dudut, pangarap ni Ate Mira ang maging flight attendant pero hindi yon sinuportahan ng mga magulang namin. Masyado raw kasing magastos, tapos wala pang kasiguraduhan na makakasakay kaagad siya ng eroplano. Kaya naman sinunod na lamang niya ang gusto ng mga magulang namin na kumuha ng accounting na kurso para hindi siya mahirapan na makapaghanap ng trabaho sa oras na maging CPA siya. Sa kabila ng tampo na nararamdaman ni Ate Mira ay sinunod niya pa rin ang gusto ng mga magulang namin. Nakita ko na nahirapan rin siya sa course na gusto niya. Mahirap talaga kapag hindi mo masyadong gusto ang bagay na ginagawa mo. Pero humahanga ako kasi nagawa ni Ate Mira na tapusin ang pag-aaral niya at ipasa ang board exam para maging ganap siyang CPA. Napayak pa kami ni nanay noong malaman namin yon at sinabi ni Ate Mira na sa oras na maregular na siya na ang magpapaaral sa akin. Akala ko ay ginagawa niya lamang yon para makapagbayad siya ng utang na loob sa mga magulang namin, Papa Dudut. Yun pala ginagawa niya yon para hindi ako magaya sa kanya. Para hindi ako masyadong mahirapan sa kolehiyo. Ang sabi niya gusto niyang tanggalin sa akin ang stress na naramdaman niya nang dahil sa mga magulang ko. Gusto niya na maramdaman ko na malaya ako sa pamilya namin. Gusto niyang iparamdam yung saya na hindi niya naramdaman noong nag-aaral pa lang siya. Kasi nga'y masyado siyang stress sa mga magulang namin. Bilang panganay, malaki ang expectation sa kanya ng mga magulang namin. Palaging pinapaalala ng mga ito na siya ang magbibigay ng kaginhawahan sa aming pamilya. Hindi ko naman maintindihan yon kasi anak lang naman kami ni Ate Mira ng mga magulang namin. Bakit kailangan na may stress at pressure kami sa mga bilin at expectation ng aming mga magulang? Kumusta ang pag-aaral mo? Tanong ni Ate Mira habang sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan kasama sina tatay at nanay. Ayos naman ate, medyo draining yung mga major subject namin kasi nasa 3rd year na kami ngayon, wika ko. Ganyan talaga kapag may major subject na, nakakadugo talaga ng utak. Pero kaya mo naman yan kaya huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Wika pa ni Ate Mira. Kinakaya ko naman Ate Mira. So far wala naman akong bagsak na grades. Wika ko. Abay dapat lang nang hindi nasasayang ang perang pinagpapaguran ng Ate Mira mo sa pagtatrabaho niya. Wika pa ni nanay. Huwag po kayong mag-alala nay. Hindi po talaga masasayang ang pera ni ate sa pag-aaral ko. Wika ako naman. Sana naman pagkatapos mong mag-aaral ay makatulong ka kaagad sa mga gastusin dito sa bahay. Kagaya ng ate mo. Inaako niya ang lahat ng gastos namin at hanggang ngayon ay tumutulong pa rin siya sa mga gastusin. Ang sabi pa ni tatay. May 2 taon pa po si Mira sa college. Hayaan po muna natin siyang mag-enjoy sa pagiging estudyante niya. Wika pa ni Ate Mira. Bakit ikaw? Nag-aaral ka na noon pero nakakatulong ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Ang sabi pa ni nanay. Oo nga, malaki ang naitutulong ng scholarship at allowance na nakukuha mo sa munisipyo. Kung kasing talino mo lang sana itong si Jika, edi sana ay maaga rin siyang nakakatulong dito sa bahay. Ang sabi pa ni tatay. Papadudot sa aming dalawa ni Ate Mira ay siya talaga ang paborito ng mga magulang ko. Matalino kasi talaga siya. Graduate siya ng valedictorian noong elementary at high school. Kaya naman nagkaroon siya ng academic scholarship noong college. Tapos may nakukuha pang allowance sa munisipyo. Dahil wala naman siyang binabayaran na tuition fees sa college, sina tatay at nanay na ang gumagamit ng allowance na nakukuha niya sa munisipyo. Noon pa man ay napapakinabangan na talaga nila ang katalinuhan ng ate ko. Minsan nga ay naiinggit talaga ako kasi hindi niya ako kasing talino. Madaling araw na gising ka pa? Tanong ni Ate Mira nang abutan niya ako sa may sala ng bahay. Nag-aaral kasi ako para sa midterm exam namin mamaya, wika ko. Dapat may sapat ka pa ring tulog bago ang exam ninyo, ang sabi niya. Ayos lang ako ate. Alam mo naman na kailangan kong mag-double review para makakuha ng mataas na score sa exam namin. Ang sabi ko pa.
Nape-pressure ka na naman, pansin ni Ate Mira. Hindi bakit naman ako mape-pressure? Tanong ko. Dahil sa mga sinabi ni nanay at tatay nung nakaraang linggo, tugon pa ni Ate Mira. Sanay naman ako sa mga sinasabi nila na ikumpara sa iyo ate. Sanay na ako na hindi ko maabot kung ano man ang naabot mo noon. Alam ko na sa ating dalawa ikaw talaga ang paboritong anak ni na tatay at nanay. Wika ko. Na nga bang sinasabi ko? Ayoko na isipin mo na may paborito sila sa ating dalawa. Wika niya. Yun naman talaga ang totoo ate. Wika ko. Wala silang paborito sa atin, sabi niya. Ate, noon pa man, kita ko nang ikaw ang paborito niya sa ating dalawa. Git ko pa. Chika, hindi nila ako paborito. Ganun lang sila sa akin kasi maaga nila akong napakinabangan. Kumbaga maaga kong nabayaran ang mga sinasabi nilang utang na loob nating mga anak sa kanila. Pero kung wala akong scholarship at allowance noon, hindi naman sila magiging ganun kabait sa akin. Wika niya. Sana naging kasing talino mo na lang din ako ate. Wika ko. Mahirap yan Chika kasi kapag nangyari yan, mas magiging mataas din ang expectation nila sa iyo. Ang sabi pa ni Ate Mira. Nahirapan ka ba noon kahit matalino ka talaga ate? Curious na ang tanong ko. Oo naman sobra kasi kung ano yung talino ko nung nasa elementary at high school ako walang wala sa talino ng mga kaklase ko nung college na. Doon ko naisip na hindi naman pala talaga ako kasing galing nila. Yung sakto lang. Pero kung hindi ako mag-e-effort, hindi ko magagawang makipagsabayan sa mga matatalinong kaklase ko noon. Kwento pa niya. Dagdag mo pa yung pressure na ibinibigay sa akin ni nanay at tatay, yung expectation nila sa akin. Na dapat ganito ako, dapat ganyan ako. Ginagawa ko naman ang gusto nila pero parang kulang pa rin. Palaging may kulang sa kung ano yung best na ipinapakita ko sa kanila. Wika niya. Nagalit ka ba sa kanila? Tanong ko. Aaminin ko na sumama ang loob ko. Kasi una pinipilit nilang ipakuha sa akin ng kurso na hindi ko namang gusto. Ang hirap kaya maging accounting. Nakakadugo ng utak talaga. Lalo na kapag exam na. At pagkatapos ng college, review na naman para sa board exam. Sobrang draining din talaga at nakakapagod. Sa awa ng Diyos, naipasa ko naman lahat. At nang makita ko na umiiyak sina tatay at nanay ay doon ko na-realize na maswerte pa rin naman pala talaga ako. Tayong dalawa. Kasi may mga magulang tayo na mahal tayo at kailanman hindi tayo pinabayaan. Okay lang na mainis paminsan-minsan Chika. Pero wag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa kanila, wala tayo sa mundong ito. Kaya kailangan na magpasalamat pa rin tayo na sila ang mga magulang natin. Nakangiting sabi ni Ate Mira. Ang ganda ng sinabi mo Ate Mira, nakakatuwa kasi kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. Salamat ha kasi palagi mong pinapaliwanag sa akin ang mga bagay na gumugulo sa isipan ko, ang sabi ko. Kaya nga naging ate mo ko hindi ba? Kasi nandito lamang ako para makinig at mabigay ang mga payo ko sa iyo. Basta ano man ang mangyari kapag kailangan mo ng kausap, lapitan mo lang ako at katukin sa kwarto ko. Kahit puyat ako sa trabaho, makikinig ako sa iyo, ang sabi ni Ate Mira. Maswerte ako Papa Dudut na si Ate Mira ang kapatid na ibinigay sa akin ng Diyos. Kasi para ako nagkaroon ng best friend at pangalawang magulang sa katauhan niya. Sa tuwing magkausap kaming dalawa ay wala akong ibang nararamdaman kung hindi saya at gaan lang. Dahil nasasabi ko sa kanyang lahat ng mabibigat na problema ko noon. May nakita ka na bang hotel kung saan ka mag-OJT? Tanong ni Ate Mira. Oo, natanggap na rin kami doon ng kaklase kong si Laura. Malapit lang din dito, 2 sakay lang halos. Tugon ko naman. Mabuti kung ganun, para hindi ka mahirapan sa biyahe mo. Ang wika naman ni Ate Mira. Sa isang kilalang hotel kami nag-OJT noon bilang housekeeping Papa Dudut. Parte yun ng magiging trabaho namin in the future.
Malaki ang hotel na yon at may 5 palapag. Bawat palapag naman ay may 10 kwarto. Angie, ikaw na maglinis doon sa room 304. Utos ng supervisor sa kasamahan naming si Angie na matagal na nagtatrabaho sa hotel na yon. Ma'am, pwede po bang si Jika na lang? Tanong ni Angie. Bakit naman ipapasa mo kay Jika sa'yo ko nga inuutos? Tanong pa ng supervisor. Okay lang naman po kay Jika kasi palagi raw siyang naka-assign sa first and second floor para raw malibot niya rin ang mga kwarto sa third floor. Hindi ba Jika? Baling sa akin ni Angie. Okay lang ba talaga sa'yo Jika? Tanong ng supervisor namin. Yes ma'am, okay lang po sa akin. Tugon ko. Hindi ka naman siguro matatakutin? Muling tanong pa niya. Hindi naman po masyado, ma'am. Bakit niyo po na itanong? Wika ng supervisor. Sa kabila ng pagtataka ko ay sumunod na ako sa mga sinabi niya at umakyat sa third floor ng hotel para linisin ang kwarto na sinasabi niya. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay may kakaiba kagad akong naramdaman, Papa Dudut. Para bang may malamig na hangin na yumakap sa buong katawan ko na hindi ko maintindihan. Ang lamig naman dito. Hindi yata nila napatay ang aircon kaya naipon ang lamig. Bulong ko. Pero mas lalo ako nagtaka nang makita kong patay na pala ang aircon sa loob. Sa kabila noon ay sinimulan ko nang linisin ang kwarto na yon. Nag-vacuum ako ng sahig, pinalitan ko ang bedsheet pati na ang punda ng mga unan. Patapos na ako sa ginagawa ko nang bumukas ang pinto at may nakita akong babae na pumasok sa loob. Nakadamit pang kasal siya. Maputla ang balat at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Natulala talaga ako noon sa kanya. Lalo na nang bumagal ang paglalakad niya palampas sa kinakatayuan ko. Para lamang siyang tao pero malakas ang pakiramdam ko na hindi siya isang tao. Ma'am? Hindi pa po ako tapos maglinis. Lakas loob na sabi ko. Hindi ko alam kung bakit ginawa ko yon, yung kausapin siya na parang tao. Pero pagkatapos kong sabihin yun ay tumalikod siya sa akin at muling naglakad palabas ng room 304. May 2 minuto pa ako sa kinakatayuan ko nang maglakas loob akong silipin ang babaeng nakatrahe de boda sa may labas ng kwarto. Pero wala akong kahit na sino o anong nakita. Baka naman namamalik mata ka lang nang makita mo ang babae na yon. Wika ni Ate Mira nang maikwento ko sa kanya ang nangyari sa unang linggo ko sa hotel kung saan ako nag-OJT. Ate, sigurado ko sa nakita ko at hindi lang yun imahinasyon. At mas lalong hindi ako namamalikmata lang ng araw na yon. Giit ko. Kung totoong may nakita ka, baka totoong tao lang din yon na nagkamali lang ng kwarto na pinasukan. Ang sabi pa ni Ate Mira. Tapos bigla kagad nawala nang sundan ko siya sa labas. Pagtataka ko. Oo kasi nagmamadali na siyang hanapin yung tamang kwarto na kinuha niya. Ang sabi pa ni Ate Mira. Ewan ko pero para kasing iba siya. Wika ko. Paanong iba? Tanong pa ni Ate Mira. Iba parang parang hindi siya tao, wika ko. Kung ano-ano naman yung mga nasa isipan mo. Ang mabuti pa, huwag kang magpaniwala sa mga sinasabi ng kasama mo sa hotel para hindi ka natatakot ng ganyan. Baka mamaya lahat sila ay ginagawa o sinasabi yon sa mga nagtitrain na kagaya ninyo para hindi kayo tumagal sa hotel na yon, ang wika pa ni Ate Mira. Papadudot na ulit ang pagkaka-assign sa akin sa room 304. Nung una nga ay gusto ko sanang ipasa yon sa kasama kong trainee na si Laura. Pero kahit na siya ay nakaranas din pala ng kababalaghan sa kwarto na yon. Nakita mo rin yun? Yung babaeng nakatrahe di boda? Tanong pa ni Laura. Ikaw din? Patanong na sagot ko. Oo, dumaan siya sa gilid ko pero nang lingunin ko siya bigla na lang siyang nawala. Ang sabi pa niya. Dumaan naman siya sa harapan ko. Akala ko nga totoong tao siya. Pero ang putla na mukha niya. Parang wika ko na hindi maituloy. Parang wala nang dugong dumadaloy sa mukha at buong balat niya. Dugtong naman ni Laura na kaagad kong sinang-ayunan. Doon kami nagdesisyon na kaming dalawa na lamang ang maglinis ng kwarto na yon, Papadudot. Dahil trainees naman kami at madaling araw na yon ay pumayag naman ang supervisor namin.
Patapos na kami at nasa loob kami ng banyo para maglagay ng mga bagong toiletries nang biglang magsarado ang pinto at namatay ang ilaw sa loob. "Laura, pakibukas ang pinto," kaagad na wika ko. Wala akong narinig na tugon mula sa labas ng banyo kaya muli akong humingi ng tulong. "Laura, buksan mo itong pinto," pagtawag ko pa sa kanya. Wala akong makita na kahit na ano pero mabuti na lamang at dala ko ang cellphone ko. Pero sa pagbukas ko ng cellphone ay nagulat ako nang makita kong tumambad sa harapan ko ang maputlang mukha ng babaeng nakatrahe de boda. Muli kong kinalampag ang pinto at sa pagbukas ko noon ay mahigpit na yumakap sa akin si Laura. "Lumabas na tayo dito," kaagad na paghila niya sa akin palabas ng room 304. Sa kabila ng pagtataka at takot na nararamdaman ko ay sumama naman kaagad ako sa kanya. "Anong nangyari sa iyo? Bakit naiiyak ka?" tanong ko nang makarating na kami ng elevator. "Bigla kasing namatay yung ilaw sa kwarto. Kinakatok kita sa banyo pero hindi ka sumasagot kaya nataranta ako," wika niya. "Sa banyo rin namatay ang ilaw at nakulong ako sa loob. Humihingi ako ng tulong pero wala akong naririnig na sagot mula sa kwarto," wika ko. "Ganon din ang nangyari sa akin. Wala akong naririnig na sagot mula sa loob ng banyo," ang wika pa ni Laura. "Nakita mo rin ba siya?" tanong ko. Pigil ang mga luha na tumango si Laura at pareho pala ang nangyari sa amin noon na namatayan kami ng ilaw at nakita namin na mas malapitan ng babaeng nakatrahe de boda. Papadudot na laman din namin noon na sa kwartong yon ay may nagpakamatay na babaeng hindi sinipot ng kanyang groom. Kahit na ilang beses nang pinablessing ang kwarto na yon ay hindi pa rin nawawala ang pagpapakita ng babaeng nakadamit ng pangkasal sa mga nagiging guest at housekeeper ng kwarto na yon. Ganon yata talaga kapag may mapait na alaala ang isang lugar. Hindi basta-basta lilisanin ang kaluluwang namatay doon. Mula ng araw na yon ay palagi na kaming magkasama ni Laura sa tuwing maa-assign kami sa kwarto na yon. At nang matapos nga ang OJT namin ay hindi na rin kami muli pang bumalik sa hotel na yon. Papadudot, dito na po nagtatapos ang aking sulat. Maraming salamat kung sakali man na mapili po ninyong basahin. Lubos na gumagalang, Jika. Hindi basta nawawala ang alaala sa isang lugar kung saan siya namatay. Kaya sa tuwing makakaramdam tayo ng takot o kababalagaan ay ugaliin natin magbigay ng panalangin, lalo na kapag alam natin na may pumanaw sa lugar na yon. Para na rin matulungan natin ang kaluluwa na makita ang liwanag patawid sa kung saan siya dapat na magpunta. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.